Huwag mong sabihin yan, Best. Umalis ito sa pagkakayakap sa kanya at tiningnan siya sa mata. Siyempre, siguradong babalik siya. Asawa ka niya. Walang dahilan para hindi kanya balikan. Tumayo siya at pinahid ang mga luha. Pagkuhan ay naparot pa rito sa paglalakad. Si Mika naman ay hinayaan lamang siya kahit nahihilo na ito sa ginagawa niya. Natatakot ako, Best. Pagkuhan ay wika niya. Saan? Kunot ang noo na tanong nito sa kanya na baka hindi na niya ako balikan. Baka kaya nagtungo si Sebastian sa Amerika dahil makikipagkita ito sa girlfriend niya na si Mildred. Sinong Mildred? Tanong nito. Oo nga pala, wala itong ideya kay Mildred dahil hindi na niya pinagkaabalahan na ikwento rito ang tungkol sa nobya ni Baste na si Mildred. Buong akala niya kasi ay okay na ang lahat pero hindi pa pala. Girlfriend ni Sebastian sa Amerika? Hindi mo nabanggit sa akin si Mildred, wika nito sa kanya. Pero kahit ano pa man, kahit sino pa man yung Mildred na yan, wala na siyang magagawa. Ikaw ang pinakasalan ni Sebastian at hindi siya. Pero siya ang mahal ni Baste, Best. Gaano ka kasigurado na mahal pa niya ito? Dahil hindi pa niya ito hinihiwalayan? Teka, paano mong nalaman na hindi pa niya hinihiwalayan? Nagpakasal na siya sa'yo, kaya siguradong wala na sila, Best. Paunawa nito sa kanya. Hindi, Best. Narinig ko, pinag-uusapan nila ni Dylan kahapon. Hindi pa niya hinihiwalayan si Mildred. Natahimik naman si Mika dahil sa sinabi ni Celestine. Kung totoong hindi pa hinihiwalayan ni Baste ang babaeng tinutukoy ng kaibigan, ay hindi malayo na may damdamin pa ito sa babae. Ayaw man niyang isipin pero baka nga napilitan lamang si Baste na pakasalan ng kaibigan. Kaya naman hindi na rin niya nalaman kung ano pa ang may papayo niya kay Celestine. Nakaramdam siya ng awa sa kaibigan. Dalangin na lamang niya na sana'y mali ang mga iniisip nila ng kaibigan. Sebastian, point of view. Naging maayos naman ang kanyang biyahe. At naging maayos din ang meeting ni Baste kay Mr. Henson. Kaya naman sa lalong madaling panahon ay maaari na siyang makapagpatayo ng sarili niyang kumpanya sa Pilipinas. Napasandal siya sa kanyang swivel chair. Siya ngayon ay nasa opisina niya sa kanyang pinagtatrabuhan. Pansamantala ay kailangan muna niyang manatili habang wala pa nahahanap na kapalit niya ang kanyang kasalukuyan na pinapasukan. Magmula nang bumalik siya sa Amerika ay hindi mawala-wala sa isipan niya si Celestine. Nakaramdam pa rin siya ng guilty pero kapag hindi naman kasi siya umalis ng gabing yun ay baka hindi na niya mahabol si Mr. Henson. Babawi na lamang siya sa dalaga kapag nakauwi siya ng Pilipinas. Maiintindihan naman siguro nito ang sitwasyon niya. Natawagan na niya si Aling Miling minsan at nakumusta na niya si Celestine. Ayon dito ay okay naman daw si Tin. Ibinigay nga lang ni Aling Miling sa kanya ang mobile number nito pero hindi pa niya ito natatawagan. Maraming beses niyang tinangka na tawagan ito ngunit sa huli ay hindi niya matuloy-tuloy dahil alam niyang sumama ang loob nito sa kanya. Gayunpaman ay nagpapasalamat siya at mukhang hindi naman ito sobrang nagalit sa kanya. Ayon na rin kay Aling Miling. Problema na lamang talaga niya ngayon ay kung ano ang tinatakbo sa isip ni Mildred tungkol sa nangyari na kasalan sa pagitan nila ni Tin. Nasabi na kasi niya ang sitwasyon nila ni Celestine dito. Yun na lamang ay sa pamamagitan lamang ng tawag. Nang tangkain niya kasi nasabihin dito ang personal tungkol sa kasal nila ni Celestine. Minsan na magkita sila sa isang restaurant ay hindi na siya nito nabigyan ng pagkakataon. Nagmamadali ito dahil mayroon itong biglaan na meeting sa bago nitong kasosyo sa tinatayong bagong branch sa Florida. Ilang araw matapos mapag-isipan ang sitwasyon ay tinawagan na niya ito. Nagdesisyon na siya na sabihin na rito ang lahat kahit alam niya na hindi tamang sa telepono sinasabi ang ganong klaseng usapin. Galit na galit ito sa kanya nang sabihin niya ang naganap na kasalan. Tinanggap na lamang niya ang lahat ng pagmumura mula rito. Pakiramdam nito ay niloko siya.
Pinatayan pa siya nito ng telepono at hindi na sinasagot ang tawag niya. Nang marahil ay makapag-isip-isip ito, ay ito na mismo ang tumawag sa kanya. Sabi nito ay tanggap na nito ang nangyari. Ang mahirap lamang ay sinabi nito na handa itong maging kahati ni Celestine sa pagmamahal at atensyon niya. Kung nanaisin niya, sa madaling salita, ay handa itong maging kabit niya. Ngunit tumanggi siya, kaya naman nagalit naman ito sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagpaparamdam sa kanya. Hindi na niya alam kung ano ang tinatakbo ng isip nito. Idinadaan na lamang talaga niya sa panalangin ang lahat na sana ay matanggap na nito ang nangyari kahit alam niya na nahihirapan ito. May plano na rin kasi talaga sila noon na sila nasa huli. Marami na itong pangarap na kasama siya. Kaya naman hindi niya ito masisisi. Napahugot siya ng malalim na hininga. Hindi niya gusto na masaktan si Mildred pero nagawa niya pa rin itong saktan. Celestine point of view. Samantala ay naisip ni Celestine, kalauna na hindi siya dapat na magkulong sa kanyang silid. Naisip niya na lalo lamang niyang napapaisip ang mga nasa paligid na hindi siya okay. Kumilos siya ng normal. Magmula noon, ipinakita niya sa lahat na okay lamang siya. Nilibang niya ang sarili sa pamamagitan ng pagtulong-tulong niya sa kusina, sa kanyang yaya at pati na rin sa iba nilang kasambahay. Ipinakita niya sa mga ito na wala silang problema na Sebastian kahit hindi pa rin niya makalimutan ang sinapit ng gabing yun. Alam niyang siya ang magiging laman ng balita kaya pinilit niya na gumalaw ng normal sa paningin ng lahat. Lalo pa't hindi nga siya nagkamali ng sapantaha. Kinabukasan ay laman siya ng balita sa buong baryo at sa bayan. Nalaman niya ito mula sa tsismisan ni Rina at ni Sarah. Minsan na umaga na bumaba siya para kumuha ng tubig sa kusina. Nahinto siya sa bukana ng pinto ng kusina na marinig niya ang pangalan ni Sebastian sa tsismisan ng mga ito. Wala noon ang kanyang yaya Miling. Nagtungo ito sa library nila. Ipinatawag pala ito ng kanyang ama. Ayon sa usapan nito at pagkakaintindi niya ay iba-iba ang opinyon ng lahat sa nangyari. Ang iba ay nalulungkot sa sinapit niya, ang iba naman ay nakikisampat siya. At mayroon din naman na sinisisi siya, baka raw dumating na ang karma niya at yun ay si Sebastian. Balita kasi sa buong bayan na marami siyang nilokong lalaki at pinaasa, kaya naman ngayon ay siya naman ang makakaranas na umasa at maloko. Kahit alam niya na nasa kanya ang mata ng lahat, ay nagpakamanhid siya. Kumilos siya ng natural. Madalas ay lagi siyang tumutulong sa mga gawain sa mansyon. Pinipilit niyang umiti sa harap ng lahat, kahit ang totoo ay naawa siya sa kanyang sarili. Hindi niya mapaniwalaan ang dating Celestine na hindi papaapi sa kahit na sino ay nawala na. Ito na siya ngayon at handang lunukin ang sakit. Iniwasan din muna niya ang pag-gimik kasama si Mika. Kailangan niyang panindigan na kahit nga nang huhusgang mga mata ang nakatuon sa kanya ay okay siya at wala silang problema ni Sebastian. Na kinakailangan lamang talaga ni Sebastian na umalis ng araw na yun. Hanggang sa nawala na rin ang usapin na yun. At ngayon nga ay halos okay ng lahat at sa wakas ay tinawagan na rin siya ni Sebastian. Humingi ito ng tawad sa kanya sa ginawa nitong pag-alis. Ipinaliwanag nito na tungkol sa negosyo ang dahilan ng pag-alis nito. Nangako ito sa kanya na babawi sa kanya kapag umuwi na ito. Walang pagsidla ng katuwaan niya ng araw ng tawagan siya nito. Muli ay tila nagkukulay ang lahat ng nasa paligid niya. Mas lalo siyang na-inspire sa pag-aralan na gumawa sa mga gawaing bahay, lalong-lalo na ang pagluluto. Palagi niyang pinapanood ang yaya Miling niya kung paano ito magluto. Kahit papano ay may natutunan naman siya. Ngayon ay nasa kwarto siya at nagpipinta. Dati pa niyang hilig ang pagpipinta nung teenager siya. Ngayon ay sinusubukan niyang muli na ibalik at na-realize niya sa sarili na baka sa pagpipinta ang linya niya. Hindi kasi siya ganun katalino, marahil. Kaya ganun ay dahil sa may sarili siyang talento at yun nga ay ang pagpipinta. Sa pagpipinta ay nai-express niya ang sarili niya
at advantage pa ito sa kanya dahil nililibang siya. Nakakaiwas siya sa pag-iisip ng mga negatibong bagay. At higit sa lahat ay hindi siya naiinip sa kahihintay kay Sebastian. Malapit na niyang matapos ang pangalawang obra na pinipinta niya. Nakatapos na kasi siya ng isa at napaprame na niya ito at nakasabit na sa kanilang silid ni Sebastian. Tuloy-tuloy lamang siya sa pagpipinta nang marinig ang pagring ng kanyang mobile phone sa lamesita. Dali-dali siyang tumayo sa pagkakasalampak sa sahig at kinuha ang kanyang mobile phone sa pag-aakalang si Sebastian ang caller. "Hello best," masayang bati ng kaibigan niya pagka-press niya ng accept call. "Hello best," malungkot niyang sagot dito. "Teka, malungkot ka na naman." "Hindi best, akala ko lang kasi si Sebastian ang tumatawag." Okay. Sige ha, mukhang malungkot ka at ako ang tumawag sa'yo." Masyadong wika nito sa kanya. "Best, ano ba? Tumigil ka nga riyan. Tampo ka agad. Hindi ba pwedeng mag-explain?" Napaikot tuloy niya ang eyeballs niya sa kanyang mata. "Ikaw kasi, parang nagbago ka na. Ayaw mo akong kausapin." "Hindi sa ganun, best." Celestine, point of view. "Sige, okay na best. Naintindihan naman kita kaya okay lang. Mukhang isa ka lang na ulirang asawa kay Sebastian. Baka nga isang araw ay mapabalita ka na sa buong Bulacan at mabigyan ng parangal bilang isang ulirang asawa." Dagdag pa nito, "Hindi naman sa ganun best. Depensa niya rito. Hindi nga ba at gusto ko nang bumawi sa kanya sa mga kalokohan na ginawa ko sa kanya dati? Naintindihan mo naman ako, hindi ba? Wala naman siyang ngayon diyan best. Nasa kabilang bansa pa siya. Saka ka na bumawi sa kanya kapag nakaharap mo na siya." "Oo na best, pero kailangan ko ng practice para perfect, di ba?" "Ganun ba yun?" Natatawang wika nito sa kanya. "Hindi bali na nga. Bakit ka nga pala napatawag?" Pagkuhan ay tanong niya rito. "Well best, sama ka sa Tagaytay. Pasyal tayo." Masayang pag-aaya nito sa kanya. "Ano naman ang gagawin natin sa Tagaytay best?" "Syempre ano pa, mamamasyal tayo para naman makalimutan mo ang lungkot mo." "Hindi naman ako malungkot. Best, okay na ako. Move on na nga ako." "Okay, maganda kung okay ka na. Mas masayang mamasyal kapag walang problema. Mararamdaman mo talaga ang saya, kaya sumama ka na." "Hindi yata ako pwede best. Tumawag kasi si Sebastian na anytime this week ay darating na siya. Baka hindi niya ako datnan dito." "Sus, anytime this week? Meaning hindi pa kasali niyan yung bukas? Baka nga sa ibang araw pa lamang iuwi niya ni Sebastian. Mong mahal, mag-unwind ka muna. Ilang araw ka rin na-stress dahil sa kakaisip." Naisip nga niya na tama ito. Baka kailangan na nga niya siguro na maglibang kahit paano. Ilang araw din talaga siyang na-stress dahil sa mga nangyari. "Ano na best?" Kulit muli nito nang hindi niya ito agad natugunan. "Takot ka yata kay Sebastian." Gantyaw nito sa kanya. Hindi no? Protesta niya. "Kung ganun, sumama ka na." "Sige na nga best." Ipinasya na niyang sumama, total ay wala pa naman si Sebastian. "Ilang araw ba tayo roon?" Isang araw lang best. Mag-overnight lang tayo tapos kinabukasan ay uwi na. Kaya bago siguro dumating si Basti ay nasa mansyon ka na." Okay, sige, sasama na nga ako." "Anong oras at saan tayo magkikita?" Wika niya sa kaibigan na si Mika. "Alas 5 ng madaling araw ka umalis dyan para 7 ng umaga. Ay nandito ka na sa Laguna. Magkita na lamang tayo sa bayan ha, para diretsyo na tayo." "Sinong mga makakasama natin best?" "As usual, sina Jeneline, Leslie, and alam mo na, sila na naman. Wala na bang iba?" "Wala na. Best, pagtiyagaan na lang natin. Total sila naman ang gagastos. Halos sa lahat ng expenses." "Sa bagay. Okay, mag-ready ka na lang ng damit mo na pang 2 araw ha, para sigurado." Sige, ibinabana ng kaibigan niyang si Mika ang tawag. Kapag kuhan ay nagtungo na siya sa aparador at naghanap ng kasuotan na pang 2 araw. I-ready na niya ang mga dadalhin para bukas ay aalis na lamang siya. Kinabukasan nga ay maaga siyang nagising. Bandang alas 5 ng umaga ay bumaba na siya. Palabas na siya ng pintuan nang marinig niyang tinig ni Yaya Miling niya. "Celestine, Yaya." Lumingon siya rito. Bakit po? Maang-maangan niyang wika rito. "Anong bakit? Saan ka na naman pupuntang bata ka? Napakaaga pa." Yaya,
Maglilibang lamang sana ako, 1 buwan na rin akong nagmukmok at nagkulong dito. Naiinip na ako eh. Wika niya rito sa tonong humihingi siya ng pangunawa mula rito. Gaganon ba iha? Pusong mamon talaga sa kanya ang yaya niya. Madali itong lumalambot kapag nagpapaawa ipik siya. Tumango siya bilang tugon dito. Si Celestine, baka mamaya ay biglang dumating dito si Sebastian at datnan kanyang wala rito. Hindi nga ba at sinabi niya sa anumang araw ngayong linggo na to ay uuwi siya? Paalala pa nito sa kanya. Yaya, saglit lang naman ito. Saglit lang naman kami, uuwi rin ako kaagad. Katwiran niya pa dito. O siya, ikaw ang bahala. Saan bang tungo nyo? Sino mga kasama mo? Sa Tagaytay po, Yaya, si Mika ang kasama ko at ibang kaibigan. Sige, pero bakit hindi ka muna kaya mag-almusal? Nagluto na ako, maaga rin kasing aalis ang papa mo. Ha? Nag-aalala lang napatingin siya sa may second floor ng kanilang tahanan at tinanaw ang silid ng kanyang papa. Baka kapag nakita siya nitong paalis, ay hindi na siya nito payagan na makalabas ng mansyon. Pagkuhan ay binalik na niya ang paningin sa kanyang yaya. Hindi na po ako mag-almusal, Yaya. Hindi na po ako. Maaga na po akong aalis eh. Aalis na po agad ako, ya. Sige na po. Niyakap na niya ang kanyang yaya at aligaga na lumabas ng mansyon. Kailangan na niya makaalis ng bahay bago pa siya abutan ng kanyang ama. Naiilang at walang nagawa si Yaya Miling niya kung hindi tanawin na lamang siya. Nakahinga siya ng maluwag nang makalabas na siya ng gate. Salamat at naroon na si Mang Timyong sa labas. Ito ang nagbukas ng gate para sa kanya kaya mabilis siyang nakalayo. Makalipas ang kulang 2 oras na biyahe ay nasa bayan na siya ng Laguna. Natanaw na niya agad ang sasakyan ng kaibigan niya na si Mika. Nang marahil ay nakita siya ng kaibigan ay bumaba na ito sa sasakyan. Nagpark siya at pagkuhan ay lumabas niya ng sasakyan. Kumaway si Mika sa kanya nang makita ang pagbaba niya. Best, wika nito. Yumakap ito sa kanya nang makalapit na sila. I miss you. Miss you too, Best. Pagkuhan ay umalis na siya sa pagkakayakap dito. So, may hinihintay pa ba tayo rito? Wika niya pagkuhan ay nilibot niya ang paningin sa paligid. Si Leslie na lang, wika nito sa kanya. Si Leslie ay isa sa naging kaibigan nila. Nagsimula na rin na magsilapitan ang mga ibang kasama nila sa pamamasyal sa Tagaytay. Binati niya ang mga ito at kinawayan. Celestine, nakakainis ka, wika ni Jeneline sa kanya nang ganap na itong makalapit sa kanya nakasama ang iba pang kaibigan nila sa pagtungo sa Tagaytay. Hindi mo man lang kami in-invite sa kasal mo? May himig na tampo na wika nito sa kanya. Pasensya na Jen, lumapit siya rito at alam mo naman siguro na biglaan lamang ang kasal ko kaya hindi ko na kayo na-invite. Paliwanag niya pa rito at sa iba pang kaibigan habang tinitingnan ang mga ito isa-isa. Ang totoo ay hindi naman ang pagiging bigla ng kasal ang dahilan kaya hindi niya inabusuhan ng mga ito. Ang totoong dahilan niya ay dahil sa kaalaman niya na dati na pangit si Sebastian. Ikinahiya niya ito na ipakilala bilang mapapangasawa sa mga kaibigan. Mapagmata kasi halos ang mga ito. Bukod sa hindi naman niya totally kaklose ang mga ito. Tanging si Mika lamang itinuturing niya na totoong kaibigan. Ganun ba? Okay. Tinuunan nito ang pansin sa hawak na cellphone. Ganun lamang at tapos na ang usapan. Hindi na muli pa nangungulit ito dahil obviously ay wala naman itong totoong pakialam. Alam niya na nagpapanggap lamang ito na totoong kaibigan. Ipinasya na lamang niya na ibaling ang pansin kay Mika. Wala pa ba siya, Best? Wala pa nga eh, kahit kailan talaga. Mabagal ang babaeng yun. Kung kumilos, siya na lamang lagi ang hinihintay. Pabayaan mo na, Best. Hintayin na lamang natin dito. Wika niya rito ng may pangunawa. Nakakainis lang kasi, sa Cavite lang siya manggagaling pero nauna ka pa na dumating sa kanya. Irritableng wika nito. Imagine, napakalapit lang ng panggagalingan, late pa siya. Baka na traffic lang, Best. Tumatawang wika niya rito. Wala namang traffic sa pinanggalingan niya, kaya saan naman siya matatraffic? Kunot ang noo na tanong nito sa kanya. Sa mga kababayan niya. Sino mga kababayan niya? Sino pa kung hindi yung mga kalabaw at baka? Nakangisi ang wika niya sa kaibigan. Remember, mahirap kalaban ang mga hayop sa daan kapag sila ang kasabayan mo.
Gagak ka talaga, no? Wika nito sa kanya sabay batok at hindi na mapigilan na matawa. Pagkuwan ay nahagip na nito ang papalapit na sasakyan ni Leslie. Speaking of the devil, nandito na ang gaga. Kaya huwag ka na ma-stress. Sebastian, point of view.